Bahala kayo riyan, basta ako marami lang pera. Umugong ang matinding usap-usapan sa mundo ng boxing matapos magpakawala ng matapang na payag ang Pinoy boxer na si Vincent Asulabio laban sa kanyang mga kritiko. Sa gitna ng mga negatibong komento tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa Estados Unidos, tila hindi natinag ang buksingero at diretsahang sinabi na bahala kayo dyan, okay lang kung maraming ayaw sa akin, basta marami akong pera. Naging mitsa ng kontrobersiya ang mga ulat na imbes na purong pagsasanay ay natupag ni Asulabio habang naghihintay ng susunod na laban ay abala ito sa pagtratrabaho bilang part-timer sa isang restaurant sa Amerika at ayon sa mga nakasaksi, namataan ng buksingero na nagsisilbi bilang tagahugas ng plato at tagatapon ng basura. Ang sitwasyon na ito ay umani ng halo-halong reaksyon mula sa mga netizens at mga taga-subaybay ng sports. Una, ang mga naawa. Maraming mga Pinoy ang nalungkot sa sinapit ng buksingero lalo't itinuturing siya na isa sa mga pambato ng ating bansa sa boxing. Para sa kanila, hindi dapat nararanasan ng isang elite athlete ang ganitong hirap sa ibang bansa. Pangalawa, meron din namang humahanga. Pinuri naman siya ng iba dahil sa kanyang pagiging madiskarte at kawalan ng arte sa katawan. Anila, isa itong patunay ng sipag ng Pinoy ang pagtatrabaho ng marangal para madagdagan ng kita. Pangatlo, ang mga nababahala. Marami naman ang nangangamba para sa kanyang karera. Matatandaan na binansagan siyang boy gapang sa naging laban niya kay Katsuma Akitsugi na kung saan nakikitaan siya ng panghihina. Natatakot ang mga boxing fans na lalong mabawasan ang oras niya sa gym at makaapekto ito sa kanyang kondisyon sa susunod na laban. Kaya naman mga kwento ang tanong, ano nga bang mas prioridad, ang kita o karera? Sa kabila ng mga puna na dapat focus sa training upang makabawi sa kanyang huling performance, mas pinili na Asulabio na unahin ang aspetong pinansyal. Ang kanyang pahayag ay tila isang knockout punch sa mga nanghihimasok sa kanyang personal na desisyon sa buhay. Sa ngayon, nananatiling tikom ang kampo ni Asulabio kung kailan ang kanyang pagbabalik sa ring habang patuloy itong kumakayod sa Amerika para sa dagdag kita habang wala pang laban. Samantala, The Filipino Flash harapin ng Japanese knockout artist na nagpagulong kay Juna Sultan. Nagliliyab ang mga usap-usapan sa social media matapos ihayag ng ilang boxing insiders ang planong pagbabalik ring ng Pinoy boxing legend na si Nonito The Filipino Flash Donaire at ayon sa mga ulat, makakasagupan ng 4 Division World Champion ang kinatatakutang Japanese knockout artist na si Rico Masoda. Ang balitang ito ay nagsimulang kumalat matapos mag-post ang kilalang boxing source na si Oli Arrieta. Sa kanyang mga pahayag, kinumpirma niyang ang makakalaban ay southpaw o kaliwete at yan ay si Masoda. Wrong Japanese fighter like what Jake in the back said, but multiple guys said southpaw is correct and Rico Masoda is indeed the correct one. Multiple guys confirmed it for March 15, so maybe I won't be fake news now, ani ni Arrieta sa kanyang post. Si Rico Masoda ay hindi biro ang reputasyon sa Japan. Siya ang buksingerong bumasag sa pangarap ni Juna Sultan matapos na itong gawin na one-punch gulong sa loob lamang na isang round noong February 2024. Dahil sa kanyang bilis at bigat ng kamo, binansagan siya ang isa sa mga susunod na monster ng bantamweight division. Kaya naman, ito ang hamon kay Donaire. Sa edad na 43 anyos, marami ang nagtatanong kung kaya pa bang makipagsabayan ni Donaire sa mga batang buksingero gaya ni Masoda. Kaya narito ang mga dapat abangan sa labang ito kung sakaling may kasa. Veterano kontra yan sa bagong dugo. Ang karanasan ni Donaire laban sa agresibong estilo ng 28 anyos na si Masoda. Pangalawa, southpaw advantage. Kilalang hirap ang ilang buksingero sa southpaw stance ni Masoda. Ngunit, sanay naman si Donaire sa mga ganitong kalaban sa haba ng kanyang karera. Pangatlo, March 15 ang target date. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa mga promoters, ang petsang March 15 ang target daw ng araw ng bakbakan. Mga kakwento, inaasang magiging make or break ito para kay Donaire sa kanyang misyon na muling maging world champion, habang para kay Masoda, ito ang pagkakataon na tuluyang makilala sa buong mundo sa pamamagitan ng pagdaig sa isang Hall of Famer. Kung may kasang laban, ipagiganti kaya ni Donaire ang ating kababayan na ginawang one-punch gulong ng taga-Japan.